Tapos na yung LGU. Ano Okay. pang ang susunod na ano Yung natin? kay Mayor Sara, Ayun, yung nananakot okey. siya na ano. Ang sagot lang diyan, hindi naman tayo nagpapakalat ng false news, 'no? Ayun yung pananakot niya, idedemanda. Hindi false news, bakit? Ang inilalabas natin ay laman ng konstitusyon, yung karapatan natin, 'no? So, huwag kayong matakot, 'no? At subukan nilang magdemanda ng mabuksan ang issue. Hindi magdedemanda yan tulad nga ng sinasabi ni Kap, hindi yan magdedemanda dahil ayaw nilang buksan ang issue sa korte. Dahil magkakaroon ng katapusan, 'no, ang pagtatalo. Dahil meron ng huwes na magdedesisyon. So, huwag kayong mangamba. As long as, tulad ng sinabi ko, lagi ko nire-remind, meron tayong freedom of expression. Ang limitation lang ng freedom of expression ay hindi slanderous, hindi libelous, so hindi nagsisinungaling, at hindi naninirang puri. So, wala tayo doon. Hindi tayo naninirang puri. Tatandaan niyo, 'no, mag-isip kayo, lagi niyong isipin, 'no, maging critical, sabi nga ni Nigel. Alam niyo naman na wala namang ginagawang masama, ba't kayo matatakot, 'no? So, as of now, based din dun sa flyering natin, empty pa yung threats na yan dahil walang basis, 'no? Meron nga nagtanong, attorney, may nag-PM sa akin. Sabi niya, walang hiya naman yung sinabi mo, tinakot mo kami, mamamatay na kami. Sagot ko sa kanya, patunayan mo sa korte na hindi delikado yung bakuna. Haharapin kita. Sabi ko Patunayan mo sa korte na hindi sabi, delikado ang bakuna, haharapin natin sila, attorney. sabi ko nga Kap, nung umpisa, sabi ko, di kasi meron dong isang ka-GM natin, no, binastos sabi niya, hinahamon kita, magpunta ka sa hospital nang walang mask at saka PPE. Sabi ko, sana hinamon mo rin na, sige, magbabakuna ka, pahabaan tayo ng buhay. Winner takes it all. Di ba? Di pag pahabaan na lang ng buhay kung ngayon yung gusto mo. So, kaya ulitin ko, attorney, yung mga nagpabakulam, nagpabetchin, nanganganib na kayo. Ngayon, patunayan nyo na hindi delikado yung bakuna. Bakulaw na yan. Pero ito naman, ito without consultation to sa GM, ano. Sinasabi ko nga na pagdating ng araw, kayong mga, para makaganti rin naman kayo sa mga nanloko sa inyo, magpa-test kayo ng mga liver nyo, ng kidneys nyo. Give it a few months. Magpa-test kayo. Kahit nga blood Kahit blood. May Pa-test kita nyo para magkaroon kayo ng record na may na-acquire kayo after nyo nagpabakulam. Pagdating ng araw, kakailangan niyo ng pamilya nyo pag nawala na kayo. Para may maiganti man lang kayo kung sakaling nabiktima kayo. Yun na lang mapapayo ko sa inyo. Magpa-test kayo. Kasi syempre, alam ko nababasa rin naman nila yung mga information, no, na minsan meron pa nga nabasa na yung ginamit ang HIV para mas weak yung ano. So, the possibility is there. Hindi ako a medical expert, pero if I were in your situation, ipapatest ko sarili ko sa mga sakit na yan, no? Sa HIV, o kaya sa sakit sa liver, o kaya sa sakit sa kidney. Kasi wala ako niyan before. Kung halimbawa wala naman kayo sakit niyan before na betchinan kayo at magkaroon kayo after, kahit pa nagkaroon kayo ng waiver, may cause of action pa rin naman kayo. Yan ang pinapangako ko sa inyo. Yung waiver na yon, ineffectual yon kasi hindi informed ang consent nyo. Hindi na ipaliwanag sa inyo yung dangers. Hindi na ipaliwanag sa inyo ang contents. So, may cause of action pa rin kayo, pero nasa sa inyo yan. Kasi kailangan nyo lang malaman, kailangan nyo ma-realize, at kung na-realize nyo na naloko kayo, kailangan nyo gumawa ng kilos. At ito na yung maitutulong namin sa inyo. Magpa-medical exam kayo sa mga posibleng maging sakit ninyo para ma-associate. I agree with that. Yeah, we'll do that. We'll off table nating discussion yan kasi I agree, but it's just the execution of logistically. Hindi. Sila na mismo, Nay. Hindi na tayo. Sila na mismo. And Hindi we'll tayo. help then. And we'll help then kung kunyari ano. But like I said, we've been sharing this na, we went live one time when we discussed yung actual blood sample from the Dr. Hoff ng Canada, na siya mismo tinignan niya yung blood samples ng kanyang mga pasyente na mga na-betchin versus hindi na-betchin. Talagang mayroong pagkakaiba. Hindi lang doon
meron akong nabasa, or actually live interview. I believe it was Dr. Tenpenny, which by the way, next week I will be attending an event with Dr. Sherry Tenpenny. I will try to go live. Si Dr. Tenpenny, she mentioned that meron siyang nakausap na parang healer, Reiki, yung sa spiritual, Reiki. Ang sabi daw ng taong yon, matagal niya ng pasyente to, nire-Reiki healing niya. Kasi di ba yun the feeling energy sa chakras, di ba? Yung energy sa chakras natin. Sabi nung Reiki healer, itong pasyente niya daw na parating niya talagang customer niya talaga. After napabetsinan, hindi na raw niya maramdaman. Hindi na raw niya, di ba Al, you can relate to that. Tumatawa si Al, ha? Pero di ba, testimony to ng isang Reiki healer. So may changes scientifically in the blood. At yung Reiki healer, sabi niya, nabahala yung Reiki healer. Kasi sabi niya, hindi niya na maramdaman yung energies coming out of the chakras. Sabi yes. Isa yan sa graphene oxide. Kasi ang graphene oxide, it can alter as well your electromagnetic frequencies. Kaya kanyang i-low vibes ng todo. At kung lang naman, no, according to research, yung graphene oxide na yan can store information, can receive information, can send information. Paano kung maka-connect yan sa supercomputer via electromagnetic frequency? But through the 5G. I agree. So medyo na-divert na po tayo, ha. So wag niyo na po kaya sabi ko sa inyo po, wag niyo na po kaming i-red pill. Wag niyo na po kaming i-red pill. Malalim na po. So, masyadong yung mga ano na yan. So next week I will be attending Dr. Tenpenny and I will go live, which will probably be early morning po sa inyo. Kung sinong magising na maaga, I will try talaga my best na i-live si Dr. Tenpenny kasi alam ko kilala niyo si Dr. Sherry Tenpenny. So siya yung nagsabi niya na about the Reiki healing. So anyway, after nung sa ano next topic na natin, at yun na. tayo ay Kompleto na tayo. So recap na lang ulit tayo. Hindi Recap pa ba? Ano hindi pa status ng Manda kasi pinano ko to yung shinare mo sa akin, importanteng labanan ninyo ang news sa mainstream media at pananakot. Kasi maganda at I will, after you discuss it, I will tell you yung idea na idea ng GM para matulungan si Congressman Barsaga. So go ahead, Attorney Aaron. Teka lang, hanapin ko yung shinare ko sa iyo, Naya. Oo. Explain mo ng ng layman. Kasi tinry kong Tagalogin din eh. Ano pala, while attorney is looking for it, gusto ko lang balikan yung sa flyering kasi may mga nag-aano nga na yung kay Mayor Sara, no? Kasi nag-viral daw pala yung ginawang flyering nung nasa Davao. Yun, kaya naglabas ng ganong parang sino si Eric? May nag-comment dito kasi nag-viral daw yung ginawa nilang live. Eric yan? Wow. Siguro, we just wanted to make sure na all of the information na nilagay namin dun sa flyers are all factual, evidence-based, and totoo. So, wala kayong dapat ikatakot doon. We are not spreading fake information or false information. At saka kung idemanda kayo, sasagutin lang natin yan. Tutulungan namin kayo sagutin yan at para lang mailabas yung katotohanan. Maigi nga yan kung magdedemanda sila para malaman kung ano yung totoo eh. Kaya huwag kayong matakot doon. Hindi magdedemanda yan for sure. Takot lang yan, ha? So again, yung mga taong, huwag kayong matakot. Takot. Tsaka, ang dami nilang time ha, para magdemanda pa ha. Utang na loob ha. Diyos ko sila ha. Tsaka kung naniniwala kayo sa ginagawa nyo, sa mga nakalagay doon, wala kayong dapat ikatakot. Kasi kung alam yung totoo mismo yon, ni-research nyo din yon. Kasi syempre nga, diba lagi namin sinasabi, huwag kayong basta-basta maniniwala pag may binigay ba sa inyo, oo lang kayo ng oo. Kasi sabi nila to, huwag ganun. Dapat kayo mismo, chine-check nyo yun para pag binigay nyo, pag tinanong kayo, diba, kinontradict kayo, alam nyo kung paano nyo sasagutin confidently. Yun. That's why we're... Diba? So, yung mga critical thinking, mga anak ha, critical thinking when it comes to yung mga veiled threats na yan, it's a form of really pananakot and fear-mongering para ma-derail kayo. I-derail talaga kayo eh. This is not just an informational warfare. This is a spiritual warfare. You are being derailed because tatakutin kayo. So alam niyo na yan ha. So the beauty with mga sa Gising Maharlika community, may abogado tayo which is walang makakapagsabi niyan.
Tagaan nyo sa bato. Walang makakapagsabi niyan na kung sino ang may abogado na tutulong sa inyo pag kayo ay gumawa ng aksyon. Kaya hindi kami lang nagsishare ng video, kaya kami matapang. Hindi kami nagsishare ng video. Okay? So, attorney, Okay. pakidiscuss ka. Importante yung sinare nyo kasi opener sa akin yun eh. Ito yung kay Congressman Barzaga, no, yung final niya na for mandatory vetsin. So sa insider na natanggap namin na information, na-i-file niya to bago pa lumabas yung mga issue sa vetsin. So hindi siya aware nung final niya ito. Pero ngayon kasi nagiging aware na siya, kaya amenable siya sa exceptions, no, sa vetsin na to. So kung magkakaroon ng exception, hindi na rin mandatory yan, no? Kasi magkakaroon ng exceptions. But at the same time, wala pa yan sa second, third reading, wala pa po. Hindi pa nga naka-schedule sa sa committee level daw. No? Hindi pa ibig sabihin, hindi pa na-schedule para basahin ng Congress. After kasi ng Congress, pupunta pa yan ng Senate bago pa yan mapunta ng presidente, no? So mahaba pa yung proseso. Hindi naman nila namamadali kasi nga hindi pa nga naka-schedule sa committee level pa lang. So hindi pa yun nailalabas sa buong Congress. So kalma lang po kayo. Tapos sabi rin naman open din daw yon si Congressman Barzaga, no, para mag-get yung point of view ng lahat, no, ng concern. So magkakaroon ng tsansa kung sino man yung ihaharap natin. Pero alam ko, sasabihin nyo, ba't kami magtitiwala dyan? Taga-gobyerno yan, no? Kakampi yan, ganyan. Nandun din tayo, no? Na may bahagi sa atin na hindi rin basta-basta nagtitiwala. Kaya nga tayo nakaabang din, no? Dito sa GM, nakaabang din tayo na kung sakaling matuloy yan, ready naman tayo kung anong sunod na aksyon natin. Kaya nga ba ginagawa natin itong mga ganitong bagay para at least on the ground, no? Kasi, nung napasok tong idea na to, this can also work kahit magkaroon ng mandatory vetsin. Kasi bakit? Sumusunod kami pero kailangan may nananagot. Pwede rin gawin siyang armas eh. No, kasi ayaw managot ng gobyerno, ayaw managot ng manufacturer, tapos tanggap pa rin ng tanggap yung iba. So, I think doon naman galing. So yan, ito mahalagang bagay rin po to, no. Ikalat ninyo para makatulong, no. Kasi ayaw natin maging exclusive. Very inclusive tayo dito sa GM, no. Kasi gusto natin iligtas as much as we can, no. So ayun, so doon sa bill for mandatory vetsin, kalma lang po, wala pa raw po sa committee level yan, sabi ng insider natin. So ang idea ko kahapon pagkatapos ko mag-workout, nagkaroon ako ng idea. Sabi ko kasi panay tayong bash kay Congressman Barzaga na hindi pa natin alam na meron palang nangyayaring ganyan sa loob ng Kongreso at eye-opener din sa amin. Kaya wag tayo nagmamadaling mang-bash sa isang tao, no? At sinabihan din tayo ng insider informant natin na he is a decent person at intelligent and decent person. So, pero take it a grain of salt din sa insider. Oh naman, correct. But like I said, that's why we are going to appeal on that side. Ayaw natin pang bash. So ang gagawin po namin, gagawa po kami ng sulat. Saan ko ba i-address yan, attorney? Nagtatanong ako sa GM Corp kung sa batasan ba yan o sa opisina ba ni attorney? Sa direction na sa opisina niya. Which is where? Sa House of Representatives. Sa QC? Sa QC? Okay. So kasi personally, i-deliver ni Rock yan eh. Ipapa-receive niya. So ang panawagan natin is basically to assist him. Yung panawagan ng citizen, kapareha ng ginawa rin sa PAO, sa PNP, nananawagan ang citizen group natin, ng community natin, medyo i-change ko na nga yung wording din to a citizen, to a community na nananawagan kami kay Congressman na to hear the other side. Na kumbaga dahil nandiyan yung kanya nakahain, nag-introduce siya ng potential na bill na parang pakinggan yung other side. Although alam natin na wala pa nga sa committee level, parang meron munang dialogo on all sides. So mananawagan tayo on his good graces, ika nga, kaysa atakihin natin siya. So susulat po ang Gising Maharlika, pero alam ko po na ang panawagan ko sa mga ating ka-GM community, wag niyo pong i-bash. May Facebook page po si Kong eh. May Facebook page siya eh. O may email siya.
humingi kayo. Manawagan kayo in a nice way. Huwag niyong murahin. Yung ganun. Always positive. Raise the level of positivity versus negativity. Walang mangyayari po kung tayo ay puro negative lang. Like I said, I agree with Attorney Aaron. We take it with a grain of salt. Number one, we are not complacent. No, hindi lang tayo we are idealistic but we are realistic. So, ibig sabihin na kahit na ito yung sinasabi sa atin, we will not just rely na, ay, wala pa naman sa ganyan. No. Gagawa pa rin tayo ng aksyon na we still have to do something about it. Yun ang parang what I was thinking. Rather than, like I said, number one, rather than bashing, na hindi naman pala natin alam na ganyan pa rin yung nangyayari, but at the same time, we have to do something constructive and positive. Ay, meron ako natanggap na ngayon lang. May nag-share dyan sa atin, no? Si Rain. Fake daw yung public advisory on circulating messages about lockdown. IATF has yet to decide on the quarantine classifications. So, pero sa Metro Manila, hindi ito Manila Public Information Office, page ng... pero yes. galing sa page nila. Pero galing sa Manila Public Information Office. Oo. Yes. Galing sa office nila, Nak. Galing sa opisina ng... I think tayo what you're referring to is yung Manila City mismo. Kasi sila yung naglabas ng memo. May sarili sila na may sarili sila. Oo, magpe-prep na sila for the lockdown. Yeah. Okay. Yun. Pero yan yata, hindi yata siya totoo. Yung list for the yung circuit list. breaker. Yung list. Okay. So yung list hindi totoo, pero meron talagang merong kasi meron talagang merong information from their office that says Manila gears up for possible lockdown. And may shinare ako ng memo galing barangay. Galing talagang barangay. Na yung pinakita kong memo sa'yo. Na yun na nga, dated July 28. So, imposibleng yun kasi galing sa barangay level yun Hindi naman sa social media. So, yung listahan na kumakalat ngayon with all of the cities, yung ano ba yan? Yung August 1 to August 7? Clarify? Yung ba yun? Yun yata kung mali yung listahan, may lumabas na listahan about the August 1 to August 7 lockdown, ano yun? Yung ba yung power grid na sinasabi din ni Pero anyway, yung lockdown na yun, tulad nga nasabi ni Cap, nasa desisyon nyo yan kung susunod kayo o hindi, no? Correct. Pero maganda rin, ito na gawin na rin natin, no? Let's formalize it. Tulad ng ginagawa natin sa lahat ng kilos natin, gumawa kayo ng letter. Papirmahin nyo sino nagpipigil sa inyo. Para pagdating ng araw, hindi man natin magamit ngayon yan, malaman natin kung sino ang nagko-coerce, no? Para may mananagot. So, laging letter, no? Ang resistance natin, do it through letter, ang resistance. So, kunyari, talaga. Nasa checkpoint ako, tapos, magtatrabaho ako, ganyan. Hindi talaga pwede, sir. Ganun talaga. Eto, sulat ako, pirmahan mo to na hindi mo ako pinapaano. Na hindi ako makapunta ng trabaho ngayon, na kailangan kong trabaho na to para mabuhay ako at pinipigilan mo ako. Ang sinasabi mo dahilan ay dahil sa lockdown. Sige, pakipirmahan na lang po na ito yung dahilan. Bakit natin gagawin yan? Kasi kung pwede nyo gawin yan, kasi hindi natin alam kung kailan magiging kapakipakinabang yung sulat na yon. As much as possible, mag-collecta tayo ng ebidensya para pagdating ng araw na magkaroon tayo ng tsansa, meron tayong maihaharap. Tsaka para maintindihan na rin ng mga ginagamit na ito ng gobyerno, no, para sa pagla-lockdown na ito na ayaw na ng tao, no? Ayaw na natin, pagod na tayo sa ganitong sitwasyon na hindi na natin kayang mabuhay pa na nakasara tayo. Mabigat yung ginagawa nila sa atin. Ay, Kap, wala kang sounds. Oo, attorney. Noong nagsona, lumabas ang anti-government, ang dami sa Commonwealth. Wala namang ginawa ang mga pulis. Yun nila nahuli. Wala namang permit yun Sa mga mamamayan natin, itong lahat ng pinag-uusapan natin, isa lang solusyon rito. Magtayuan na tayo, magsiset tayo ng isang araw sa August, hindi na natin gagawin uli yun. Ako, last na yun. Isang galaw na lang. Pag hindi pa nagtayuan ng sambayanan, bahala na kayo sa buhay nyo. Kanya-kanya na tayo. Kasi bakit? Ang ibang bansa nanalo, nagtayuan lang ang mamamayan. Ganun lang kasimple, walang iba.
Ang haba ng istorya natin eh. Spoon feeding na tayo sa lahat. Ang gusto kasi nung iba, tayo ang gumawa ng action attorney on their behalf. Ayaw nila lumabas sa comfort zone nila. Ay, nako, oo. Yun ang nangyayari ngayon eh. Kaya ako Kap. tinigilan ko ng kasasagot dun sa iba eh. Kap, ito yung gawin nyo. Kap, ito yung gawin nyo. Kap, ganito. Totoo lang. May kaso akong ganito eh. Sabi ko, wag mong expect na yung kaso mo kami ang tatayo sa'yo. Ungas ka. Ikaw ang tumayo sa sarili mo, tutulungan ka lang namin. Pero yung kami tatayuin mo sa kaso mo, ungas ka. Sabi ko, hindi namin gagawin yon. Ngayon sa mga nakikinig sa atin, pasensya na kayo. 18 months na po. Ang solusyon lang, tumayo na tayong lahat. Tama na. Tama na. Tumayo tayong lahat, tapos na ang istorya. Hindi tayo papakialaman ng mga pulis, hindi tayo hulihin, hindi tayo nila ikukulong. Dahil bakit? Sila rin nakakaranas nito. Hinihintay na lang nila magtayuan tayo lahat. Sasama na sila sa atin. Maniwala kayo o hindi. Yan lang, attorney, ang panawagan. Totoo yan. Wala nang iba. Agree ako kay Cap. Breaking news kasi nga 'di ba ako yung representative ng Pilipinas sa WWD. Ang UK, meron na naman silang next August 7. Very successful yung July 24 nila. August 7 sila mag-aano uli sila. Tapos yung sa worldwide September 18 uli, pero talagang ano na sila. Yung organizer ng UK, sobra talagang they are very kumbaga umaarangkada na talaga sila. Ginagawa nila, it looks like this is going to be every other week na gagawin nila August 7. Lalabas uli sila ang UK. Same with France, same with Italy. Okay? India nga lumabas 'di ba? Iran nga lumabas 'di ba? Nananawagan tayo doon sa mga group na kagaya natin. Ang lamang lang ng gising, Maharlika, pag sinabi natin lalabas tayo, lumalabas tayo. Lumalabas tayo dun sa comfort zone natin. Inilalagay natin yung sarili natin doon sa lugar na gusto nating manalo. Doon sa mga kagaya nating nakikipaglaban, hindi po kayo mananalo na nandyan lang kayo sa comfort zone nyo, hindi kayo lumalabas. Kayo na rin po ang nagsasabi na lahat na ng effort ginawa natin, pero wala pa rin. Ang gobyerno, alam na natin hindi mag-a-action yan hanggat di nila nakikita na nagtatayuan na ang sambayan ng Pilipino. Exactly. So lahat po ng grupo na gumagawa nito, sumama na po kayo. Sumama po kayo. Pinaplano po nating mabuti ang date ngayong August. Bakit po natin pinaplanong mabuti? Dahil kasama na natin ang ibang kapulisan at saka mga militar. Ayaw nating magkamali. Ayaw nating magkamali. Last na ito. Hindi na ito mauulit. Hindi na uulitin ito. At wala na kayong... Ako na nagsasabi, attorney, last nyo nang makikita kami sa kalsada. Pag hindi pa tayo nanalo, wala pa yung kuilos ang mga mamamayan, hindi natin alam kung saan tayo patungo kasi bakit? Wasting time lang tayo, wasting words lang tayo. Actually, hindi habang buhay, ganito tayo magraranting sa social media. We will not win by this way. Kailangan tumayo ang sambayan ng Pilipino kagaya nung sinabi ni Jet. Dire-diretso ang pagtayo ng mga mamamayan ng ibang bansa, kaya dire-diretso ang panalo nila. Tama na. Tama na. Manindigan na kayo. Lockdown. Niloloko lang tayo ng lockdown. Napipigil ba ng lockdown yan? Ang nilagay nila sa Okta Research, sino yung mga tao na nandyan? Hindi naman mga eksperto yung mga yan eh. Mga puppet nila yan. Puppet ng DOH ang nasa Okta Research. Saka walang expert, no? Walang expert. Para masabi lang nila, attorney, na hindi na DOH ang nagsasalita. May Okta. Pero sila rin yan. Exactly. Sila rin yan. Kilay pa lang, mukha ng puppet. Grabe. Kaya na, mga ka-GM, huwag tayong tatanga-tanga. Utang na loob. Strong word dyan ka. Strong word coming from attorney yun, Nagulat ako doon, Medyo malambing naman yung pagkakasabi ni attorney. Kaya may care pa rin. May care pa rin. Siyempre, may hangganan yan, no? Kaya mahirap din, no? So, importante yan, no? Na naninindigan, no? Tinuro na namin sa inyo kung paano yung gagawin ninyo. Nasa sa inyo yan. Ngayon, inaanyanyahan namin kayo kung gusto nyo manalo once and for all. Magkakaroon tayo ng paghahanda para dyan. Sinabi sa inyo ni Captain Ray, agree ako sa kanya, no, na hindi ko rin pwedeng gawin to forever, na if spoon feed ko kayo, na ibigay ko na sa inyo lahat ng kailangan yung magamit. Nasa sa inyo na lang kung kailan kayo kikilos. Hindi pwedeng forever na ganito tayo.
Hindi ko rin gusto yung ganitong buhay, ano. Kaya sana hugutin nyo yung pagiging maharlika nyo, ang pagiging bayani ninyo, yung mga Andres Bonifacio nyo sa loob ng katawan ninyo, ilabas nyo na. At panahon na, kailangan na nating ilabas yan. Yun. Ako, attorney, Nigel, Capre, Porsche, tsaka Janine. May gusto lang sabihin. Kasi lahat tayo napunta tayo sa lugar na to for 18 months dahil sabay-sabay tayong sumunod. Sabay-sabay tayong hindi nagreklamo nung sinabi nila na 2 weeks to flatten the curves. 15 days to flatten the curves. Ngayon, isi-circuit breaker or ila-lockdown tayo, di ba? Maraming pinaplano, even mandatory vax, chill lang tayo, pero ang ginagawa nila sa mga local establishments nila, 'di ba, sa mga LGUs, doon nila ini-implement, hindi man lang national, isa-isa nila ginagawa. Tanong ko sa inyo, mga Pinoy, saan po yung breaking point natin? 'Di ba? Hindi tama sila Capre, tama sila Nigel. Hindi po pwedeng ay sana gising maharli ka na lang gumalaw, sana may gumalaw. Hindi po ganoon ang purpose ng GM. Ang purpose ng GM is just empower you, equip you, and at the same time, sana kayo rin. Magawa nyo rin in the future na gawin yung ginagawa namin. May mga tanong yung mga tao, tapos may nakita pa ako sa comment section kanina, sabi, sasama lang yung mga Pinoy pag umabot ng milyon. Paano aabot ng milyon? Ikaw mismo hindi ka sumasama. Di ba? Tapos may mga nagtatanong, sana, paano maging ka-GM dito sa area namin? Pwede po kayo dyan sa area nyo. Kayo mismo magsimula. No? Grabe. Sobrang challenge kung masabi nyo lang itong isla natin, mga isla natin. No? Napaka-challenging ng maging Pilipinas. Pero bakit? Papatalo ba tayo? May tao sa isla, nandiyan ka sa isla mo, nanonood ka ngayon, ang daming nanonood ngayon. You decide. You decide to be the leader in your area. No, and sana po sa August makasama na po namin kayo kahit sa area nyo 5 to 10 people lang kayo, basta meron sa area nyo, basta may nagfa-flyering, may namimigay ng mga vaccine assurance contract natin, yung mga ganyan, basta meron. So time is of the essence. Ito po ang gusto kong last message siguro sa mga nanonood. Ang dami nyo na pong kinampanya dati. Nung kinakampanya yung favorite celebrity nyo, iboto sa PBB. Iboto nyo yan, di ba, na magstay. Di ba? Ngayon, nangangampanya po tayo for true freedom and human rights, mga buhay na po natin. Whether anti-vax, whether pro-vax ka, wala po, nasa isang bangka lang po tayong lahat. No, so I challenge each and everyone, wag na po tayong magpatapak ng dignidad, wag na po tayong pumayag na hindi tayo bumalik sa mga negosyo natin at normal na buhay. No, yun lang po, attorney, masabi ko sa mga ating kababayan Pilipino. Napansin ko lang, not to dampen your spirits, no, mga ka-GM, or not to be the parang killjoy sa grupo, no. I applaud yung pagkapanalo natin sa Olympics kay Hidlin, okay? But I think the people are being distracted because of that. So masyadong ngayon, nahahype yung kanyang pagkapanalo. Nadidistract tayo sa point na, I mean, if you saw pictures no nandun siya sa AirAsia airplane, yung pinashare ni Ernie Al na, walang mga mask ha? Walang mga mask, pero para makapagpa-picture dun sa loob ng aeroplano, dikit-dikit, walang mga mask. Bakit? Kasi nanalo siya di ba? Yung mga ganong kahipokritohan. Okay? So, I don't want to dampen. Yes, it's an honor, di ba? She brought honor to the country. But nakakalimutan na, at ang dami niyang mga endorsements ngayon, ang daming sumusuporta sa kanya ngayon, ang daming magbibigay sa kanya ng pera. Paano po ang milyong-milyong Pilipino? Paano ang milyong-milyong Pilipino na nagugutom? Paano ang milyong-milyong Pilipino na walang pangkain sa araw-araw? Nag-uumapaw ang grasya kay Hidlin. I'm not discounting that. Iisa lang po siya papaano ang milyong-milyong mga Pilipino na hindi nakakapagtrabaho at walang makain at nasa lansangan. Isipin po natin yon. Yung tunay na issue natin na kinakaharap ng ating bansa. Hindi lang sa pangkalusugan, pati ang ekonomiya. Isipin po natin yon. Lawakan natin ang ating kumbaga kamalayan tungkol sa nangyayari. Like I said, congrats, it's an honor, but
nag-uumapaw ang blessing sa kanya ngayon. But what about the rest of the millions of Filipinos? So medyo naano lang ako doon, kaya hindi ko masyadong inaano yung sa pagkapanalo niya kasi parang hindi balanse. Hindi balanse yung mga grasyang niya, yung mga nagpa-pledge sa kanya ngayon. Hindi balanse. Parang hindi naman fair na maraming nagugutom sa ating mga kababayan ngayon. So, pag-isipan lang po natin. So yun lang. So, ako mga ka-GM, mapapansin nyo dito sa program natin, ang mga tinuturo natin, mga bagay na hindi nyo pa ginawa, pero gumana. Yung lumaban, pero gumana, nanalo. Tulad nitong back na to, nung back card na to, hindi pa to ginawa, pero mananalo to. Kampante ako dyan. Ang punto ko dyan, kung gusto natin na may pagbabago, kailangan gumawa tayo ng bagay na hindi pa natin ginawa. No? Ngawa na tayo ng ngawa, wala naman naging epekto eh. Akala nyo ba may mangyayari? Hindi yan gumana. Sure na tayo dyan. Kaya kailangan nyong kumilos dahil yun ang gagana. Kailangan nyong tumayo. Sa kasaysayan natin, yung mga tumindig, gumana. Yung mga nag-abuso, nung tumindig ang taong bayan, gumana. Yun ang formula para matapos natin ito. So kung gusto nyong matapos na ito, tumindig tayong lahat. Yun ang gagana. No? Ito kasi mga binibigay namin sa inyo, gumagana to on small scale, no? Hard to admit, medyo small scale siya. Pero if you want it to end, no? Kung gusto niyo matapos ito once and for all, kailangan niyo tumindig. Yun ang gagana. Dahil yun ang hindi niyo pa ginagawa. Lahat ng pagngangawa sa social media, ginawa niyo na. Hindi yan gumana at hindi yan gagana. Tatandaan niyo yan. Ang gagana, pag tumindig na kayo, tumindig na tayo, sabay-sabay. Huwag niyong iasa sa isang tao. Pag tumindig tayo lahat, yun ang gagana. Dahil sa kasaysayan natin, yun ang gumagana. So nananawagan kami sa inyo at nasa sa inyong mga kamay na yan. Antabayanan nyo na lang i-schedule natin. Attorney, bago natin makaligtaan, ito'y huling panawagan natin doon sa mga negosyante. Maraming negosyante sa bansa ang apektado, maliliit, malalaki, mga medium businesses. Ito yung time. Ito yung time na sumama kayo sa laban. Huwag kayong makiayon sa kanila dahil kayo apektado rin. Tumulong kayo, manindigan kayo, tumayo kayo. Mga nasa transport sector, kayo apektado rin kayo. Marami kayo. Lumabas kayo sa comfort zone nyo. Anyway, lugi na rin naman yung mga transport services niyo. Lugi na yung transportation sector. So ito yung time na manindigan na kayo. Lumabas kayo sa comfort zone nyo. Sama-sama tayo ngayong Agosto. Ito yung huli nating paglabas at sinasabi ko na sa ating mga ka-GM, sa mga nakikinig. Hindi habang buhay nandyan si Attorney Aaron, si Attorney Sugilon. May hangganan rin ang kanilang pagtulong. Ang kanilang pagmamahal sa bayan, malawak yan. Walang katapusan. Buhay nila ibibigay. Pero sa mga Pilipino na tanga at mga gago, ay walang panahon sa inyo sila, attorney. Sa totoo lang. Ako na magsasabi sa inyo. Masakit yung salita na yan, pero sino yung mga tanga at mga gago? Yung mga negosyante na lugi na, pero nakikisama pa rin at nakikiayuda sa gusto ng gobyerno. Kayo po mga tanga at mga gago kayo. Sa mga Pilipino na ang dami nating sinasabi, pero nagpabakulaw rin kayo, nagpabetchen, kasama kayo ron sa mga tanga at gago. Kung gusto nyong mabago ang bansa natin, manindigan kayo. Anyway, doon na tayo papunta. Saan pa ba tayo papunta? Tinanggalan na tayo ng trabaho, tinanggalan na tayo ng lahat. Bawal ka nang pumunta sa palengke. Sinisimulan na nila yan. Bawal ka nang lumabas. Lahat na. Alam ng gobyerno may mali, alam nila yan. Alam ni Presidente Duterte may mali, alam niya yan. Hindi pwede hindi niya alam. Alam nila Panelo, alam nila Secretary Harry Roque, alam nila Bello, lahat sila alam na may mali. Sila lang nag-aalatsamba na ang sambayanan hindi mag-alsa. Ang sambayanan hindi magreklamo. Nag-aalatsamba na lang sila para yung commitment nila sa outside world, yung tinanggapan nila ng pera, hindi masabi na hindi nila sinunod. Yan po ang totoong istorya. Hindi tayo ganito habang buhay na tayo nakikipag-usap sa inyo. Minumura natin yung nasa gobyerno, hindi po tayo ganito habang buhay. Alam nilang may mali.
Kayong mga negosyante, ito yung time. Yung pera nyo yung natitira, isuporta nyo rito sa darating na August. Isugal ninyo. Baka manalo pa yan at baka balik kayo sa mga negosyo ninyo. Yan ang panawagan natin sa inyo. Huwag na po tayo mag-inarte sa ating pag-uusap kasi walang nangyayari. Paligoy-ligoy tayo. Ilang buwan na tayo. 8 buwan na tayo. 18 buwan na tayo ng ganito, paikot-ikot. Manindigan po kayo, tumayo lang kayo. Sumama lang kayo. Sabi ni Brother Al, nasa isla kayo, kukunti kayo. Manindigan kayo, doon kayo sa harap ni Mayor. Mayor, may mali. Itama natin to. Sama ka sa amin, Mayor. Itama natin to. Pwede naman natin sundin yung gusto ng gobyerno, pero pakinggan mo yung hinaing namin. Pag-usapan natin ito. Ganun po ang gawin natin sa mga mayor natin. Kung ayaw nyo sumama sa amin doon sa harap ng munisipyo nyo, manindigan kayo. Kahit 50 kayo, 100 tao kayo. Swerte pag umabot ng 1,000. Mayor, tama na ito. Pag-usapan natin to, itama natin ito. Huwag tayong sumunod sa nasyonal. May local tayo na dapat nating pagtibayin. Doon tayo manindigan, Mayor. Mag-usap tayo, itama natin ito. Huwag tayong sumunod sa sinasabi nila. Hirap na ang sambayanan. Saan tayo papunta pagkatapos itong Agosto? Tanungin ko kayo lahat. Saan tayo papunta pagkatapos ng Agosto? Ganito pa rin, nag-uusap tayo ng ganito. Nagpapaliwanagan tayo ng ganito kahit alam na natin yung mga kamalian nandiyan lang nagdudumilat sa harapan natin. Magising na kayo sa katotohanan, tumayo kayo. Nung lumabas kami ng Baklaran, may nagawa ba yung kapulisan natin? Ano sinabi nila? Mag-social distancing lang, paulit-ulit. Anong sabi ko doon sa mga pulis sa Baklaran? Pangatlo na yata namin to, iisa pa rin yung pinag-uusapan natin, ganun pa rin. So hindi ko na sila kinausap, ganun lang ang sinabi ko. Kung uhulihin nyo, hulihin nyo. Kung ikulong nyo kami. Pero itong ginagawa namin, para sa atin to, para sa pamilya nyo, para sa sambayanan to, para sa bansa natin. Anong ginawa nila? Wala rin. Nanood lang sila. Saan kayo natatakot na lumabas? Natatakot kayo sa mga military? Huhulihin tayo? Natatakot kayo sa mga pulis? Hulihin tayo? Nung nag-show na nga ilang daan yung nasa sa Commonwealth, hinuli ba sila ng mga pulis? Iba pa sinisigaw nila. Sinisigaw nila, bumaba na si Duterte. Minumura nila gobyerno. Pero hinuli ba sila? Kinulong sila? Kayo, natatakot kayong lumabas. Ang pinapakipaglaban natin para sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Ba't tayo nagpapakatanga? Ba't tayo nagpapakagago? Magising kayo sa katotohanan, hindi tayo hulihin ng mga pulis. Hindi tayo hulihin ng mga militar. Kakampi natin sila. Hinihintay lang nila tayo na tayo manindigan at sasama sila sa atin. Yan po ang katotohanan. Yung mga negosyante, tumulong na kayo. Isugal nyo na yung huling pera ninyo. Palabasin nyo na yung mga workers ninyo. Yung mga nasa factory, na meron kayong 3,000 workers, apektado kayo, palabasin nyo yung 3,000 workers nyo. Suportahan nyo yan, pondohan nyo yan, at sama-sama tayo. Baka bumalik yung dating sigla ng negosyo nyo. Paulit-ulit na lang kasi tayo Lahat ito may katapusan. Pagkatapos po ng August, hindi nyo na kami makikita. Tandaan ninyo. Yan ang sinasabi po namin sa inyo. At wala nang susuporta sa inyong abogado. Maniwala kayo sa amin. Susuportahan lang namin yung handang manindigan. Handang ibuwis ang buhay para matapos na ang kalokohang ito. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat, GM family. Maraming salamat, Kap. So, let's wrap it up, mga guys. So, yung mga, pwede nyo naman po itong i-replay. Again po, no, bago let's, any last words? Janine, Portia, I will, tapos I'll let you talk, tapos bago magsalita si Attorney Aaron, I will just make some reminders. Dahil ako, Janine, Portia, Al? Sige, sila muna. Janine, Portia. Yun lang, like what they... Ay, nagbabas ba ako? Oo, nagbabas ka na. Janine, para magbabas pa kasi si Ate Portia, kailangan mag-switch siya. Okay po. Off-cam na lang ako. So kung may opportunity pa rin tayo na ipaglaban itong karapatan natin. So grab the opportunity at tayo nga mamahilig sa suntok sa buwan. So why not? Kasi kaysa wala tayong gagawin. Kasi ang palagi kong tiyatandaan na slogan is faith is without action is dead. Yun lang po. Maraming salamat, Janine. Faith without action is dead. Tama. Ate Portia? Yata yung nagbabaz Hindi ka na nagbabas, Portia. No na. Okay. Katulad nga ng sinasabi nila, hindi na enough yung online lang, sending information, sharing videos.
kailangan kumilos na tayo. Paulit-ulit naman namin sinasabi yan eh. Kilos, kailangan mag-step up, and not just step up, we move. Ayun, palaging ganun. Nandito naman yung GM team to assist and to guide you all. But, syempre, iilan lang din naman kami, and we have jobs din at the same time. So, as much as we want to give our time in guiding you all, syempre, you have to balance things out. Kasi may mga personal lives din kami. Pero, if we are free, we will always reply right away. Ganon yung passion ng bawat isa sa amin para tumulong, para i-guide kayong lahat, para i-empower, para basta lahat na. 'Di ba? Kaya kasama si attorney, si Nijet, wala naman dito sa Pilipinas, pero andiyan pa rin nakatutok sa atin. Ayun, kaya huwag natin sayangin yung mga efforts na ginagawa natin. Kayo din. Nagpupuyat kayo, gumigising kayo na maaga to watch the videos kasi wala namang kaming specific time talaga eh for the other videos that we are making. So, wag natin sayangin yung effort ng bawat isa. Kasama din sa mga pakikinig, sundan natin ng aksyon. Lahat. Kasi, lagi yan ang sinasabi ko, we still have time, but we're running out of it. So, make use of that time. Be productive. Gamitin natin sa mas makabuluhang bagay. Ayun. Yun lang. Maraming salamat, Ate Portia. So sa mga makabulughang bagay, gusto kong kausapin naman mga kabataan siguro, no? Yung mga 20 plus, mga teenagers natin, marami sa inyo gising, no? Alam ko marami sa inyo gising na may mga mali na nangyayari. Wag nating gamitin yung galit natin. Wag tayong magpadala sa uso na galit yung ginagamit. Itong GM movement is about truth, unity, and love. Oo, harsh kami magsalita minsan. Kino-call out namin yung mga katotohanan. Diba? Kailangan eh. Diba? Pero kayo, I challenge you. Sige, okay lang. Sumama kayo, magalit kayo. Pero mag-action din kayo sa ating mga kabataan. Yun yung nakikita kong kailangan rin sumama sa movement natin kasi may magagawa kayo. Tandaan nyo, sa mga youth natin, sa mga millennials nating nanonood dyan, ang mga bayani natin, hindi sila 60 plus, 70 plus pagkakaalam ko. No, mga bata yung mga bayani natin, mga 20 plus lang sila. No? So, it's not about the age. Actually, it's about the time and necessity. You are needed. No, if you don't, you missed out on fighting for me, simply a battle between good and evil. This is something historic. Kung ikaw kabataan ka, tas lumaban ka ngayon, you will be part of history. No? So may mga kabataan tayo lumaban, please, mag-unite na tayo. Kahit saan man kayo sa Pilipinas, sumama na kayo sa movement natin. Yun po ang last words ko, attorney, kayo naman po. So before we'll give the last words kay Attorney Aaron. So sa mga bago lang sumampa o sa mga bagong tumututok po sa GMTV, maraming salamat po at na-discover nyo na meron pala kayong kasangga, meron kayong kakampi. I really encourage you, balikan nyo po yung ibang mga videos namin explaining what we're doing at ano ang pinaglalaban namin at paano po kami lumaban. Kasi hindi lang po kami, we do the news and broadcasting as well, pero kami po, ang ginagawa na po ng GMTV ngayon ay nagle-level up na po kami in a sense na we are taking action kasi wala na pong oras. We are running out of time. At like yung sinabi nga ng GM4, wala po ako sa Pilipinas. Wala pa ako sa Pilipinas, pero kasama niyo po ako nakikipaglaban. Bakit po? Kasi hindi natin po alam ko meron naman kayong pagmamahal sa inyong bayan at alam ko naman po kung ano na nakikita ninyo sa kapaligiran natin. Marami na pong naapektuhan economically. Okay? So, ang sabi nga po ni Professor Butch Valdez, ang GDP daw natin is minus 9.5% in 2020. Minus 9.5% ang GDP in 2020. So, if you want to check, nasa Katipunan channel po, nagsabi po niyan si Professor Butch Valdez, pwede niyo i-fact check. Tingnan niyo po meron kayong mga statistics diyan. Pero minus 9.5%. So, yung mga ibang tao, yes, komportable po kayo, meron pa kayo nakakain, meron pa kayo nakakauwi pa kayo sa bahay, nakakabayad pa kayo ng mga utilities ninyo, marami pong wala na. So, ano mangyayari diyan? The country will go down in para magkakaroon ng chaos na.
criminality. Bakit? Wala nang makain ng mga tao eh. 'Di ba? Wala nang makain ng mga tao. So sa akin lang, parating you look at everything in context, please. Ang tingnan niyo po kung ano talaga. Ako nga wala nga ako diyan eh. I'm not on the ground. I don't see yung kahirapan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko na nakikita kasi hindi na ako nakakauwi. The last time was 2019 before the lockdown, before the pandemic. Pero yung kung tayo makikiano lang sa nakikita natin on the ground, marami na po talaga ang mahirap at hindi nakakakain. Ang paniwala po namin, ang maraming namamatay sa gutom, maraming man namamatay sa depresyon, maraming namamatay sa nagsusuicide, na hindi naman natin nakukuha ang mga datos. So poverty, I think, ang number one na magiging problema ng bayan natin. Once kung tayo man ay makalabas sa itong pandemyang ito, paano natin masasalba ang ating ekonomiya kung walang mga trabaho ang mga tao? So, ang ako, yun ang aking parang driving force. Parang hindi ako makapaniwala na ang Pilipino may masasadlak na lang sa kahirapan at kamangmangan. Dahil tayo po ay nakatutok sa mainstream media, madalas tayong dinidistract. Kaya ako, kaisa po ako with Attorney Aaron, Attorney Polly, na talagang saludo ako sa kanila kung bakit sa abot ng kanilang makakaya na libreng serbisyo para sa sambayanan. So kaya tayo po dapat magkaisa, magkapit-bisig. Kung natatakot kayo, doon kayo sa likod namin. Pero kailangan kayong tumayo. Okay? Kailangan nating tumayo. So let us just again remove and resist the negative vibrations of fear, anger, doubt. We need to raise our vibrations. We need to always look at it from the point of view of compassion for everybody, for each and every Filipino. Mayaman man, mahirap, lahat akayin natin. Hindi lang sa mga select few or sa mga 1% ng ating lipunan. Lahat po pinaglalaban natin, lahat ng Pilipino. So raise our vibrations through either prayer, through meditation, even just by having positive vibes. Importante po yan. Even just by having positive vibes. So that's one of the things na I will be promoting is let's stop the fear. Let's stop the anger. Let's stop the hate. Let us all be positive. Let us share and empower each other. And let us all continue to pray and or communicate kung sino man ang mga pinapaniwalaan ninyo, either God or some spiritual being. I really don't care. Freedom of choice. Pero dapat po, we have to raise our vibrations and let us all help yung mga kapuspalad nating mga kapatid. Dahil iba na po eh. Iba na po. So let's take things na, we're not only doing this for ourselves, we really are doing this for the rest of the country, if not the world. So, Attorney Aaron? Nakamute ka, Attorney. Nakamute po. May mga ka-GM, magandang gabi, kung tatanggapin nyo na mamamatay kayo ng ganito na lang, duwag kayo. Kung tatanggapin nyo na lahat ng pagpaparusa sa atin, duwag kayo. Walang yumaman ng duwag. Walang bayani na duwag. Walang santo na duwag. Lahat sila naging matapang. Walang Pilipinas kung walang matapang na Lapu-Lapu. Walang malayang Pilipinas kung walang matapang na Andres Bonifacio. Walang naging mayaman na duwag, tatandaan nyo yan. Kung kayo mamamatay kayo sa gutom, mamamatay kayo sa sakit na to, duwag kayo. Hindi kayo karapat-dapat na maging Pilipino. Panahon na para kumilos. Pwede natin gamitin lahat ng kasangkapan ng batas, pero may hangganan yan. Alam nyo, lagi nyo sinasabi, kampihan yan, kalokohan yan, korupsyon yan. Kung ganun, tanggapin nyo, duwag kayo. Lumaban kayo. Dahil walang umasenso na duwag.
Walang nakarating sa buwan ng duwag. Walang nakapaggawa ng eroplano na duwag. Lahat yan matapang. Para ma-achieve nila yan, sumubok sila nang hindi nila sigurado. Wala nakakasigurado sa buhay na to. Lumabas ka man sa bahay mo o pumasok ka sa bahay mo, sigurado ka bang buhay ka pa? Kahit nasa loob ka ng bahay mo, pwede kang mamatay. Maging matapang tayo para may mangyari sa atin. Dahil walang mangyari sa atin kung duwag tayo lahat. Kaya kami dito, nananawagan kami sa inyo. Ilabas nyo na yung tapang ninyo. Hindi lang talas ng dila ang kailangan ninyo. Totoong tapang para may magbago na. Kaya ngayong gabi, maraming salamat sa lahat ng nanood. Naasahan namin, hindi lang nasuporta nyo, pero kayo mismo ang susuportahan namin. Hindi namin kailangan ng suporta nyo. Kami ang susuporta sa inyo. Basta't manindigan kayo. Yun lang naman ang kailangan eh. So tama na yung mga pagmamagalingan natin. Totohanin na nating magaling tayo. Tama na yung pagmamatapang natin sa social media. Totohanin na natin na matapang tayo. No, wag nyo kaming utusan, kumilos kayo, tutulungan namin kayo kung gusto nyo. Ayun lang, maraming salamat shout out tayo sa lahat ng nanonood. Maraming salamat. Sana kumilos tayo. Tandaan natin lahat ng mga tinuro namin sa inyo. Ang gobyerno ay tayo. Sa hulit-huli tayo lang ng gobyerno. Yes. We are Okay. Thank you. Thank you. Good thank you. night. Good night. Good night. Good night, everybody. Isang lahi, isang puso, isang sigaw. Tayo ang gising Maharlika. Lahat tayo. Thank tayo. you. Ang Bye-bye.